Welcome sa Cluster Recap. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang pelikulang Seven. Simulan na natin ang kwento. Sa isang hindi kilalang lungsod na patuloy ang pag-ulan at pagkabulok ng lungsod, si Detective William Somerset ay naghahanda upang magretiro at iwanan ang kakilakilabot na lungsod. Bago siya magretiro, nakipag-partner siya kay Detective David Mills, isang bastos, bata at maiksi ang pasensya na pulis mula sa Springfield. Sa isang medyo maliit na bayan, nagkita sila ni Somerset sa pinangyarihan ng homicide na iniimbestigahan ni Somerset. Nag-alok si Somerset na isama si Mills para uminom para makapag-usap sila at makilala ang isa't isa. Ngunit sabik si Mills na magtrabaho at hindi siya nabighani sa pagtatangka ni Somerset na turuan siya. Iniimbestigahan ng dalawa sa pagpatay ng isang morbidly obese na lalaki na pinakain ng spaghetti hanggang sa isang sipa sa kanyang tiyan ang bumuka sa kanya. Kasabay nun, binigay ang kaso kay Mills sa pagpatay sa kilalang defense attorney na si Ellie Good na may nakasulat na grid sa sahig sa pinangyarihan ng krimen. Napilitan si Good na mag-ukit ng kalahating kilong laman mula sa kanyang katawan at pagkatapos ay dumugo hanggang siya ay mamatay. Samantala, binigyan ng police captain si Somerset ng isang lalagyan ng ebidensya na may 3 hiwa na malaplastik na material na natagpuan sa tiyan na matabang lalaki na pinipilit niyang ubusin kasama ang spaghetti. Pagpunta sa bahay ng biktima, nakita ni Somerset ang 3 marka na uka sa harap ng refrigerator at nalaman na ang malaplastik na mga hiwa ay akma-akma sa kanila. Alam ang mga hiwa na nagresulta mula sa paglipat ng refrigerator. Tumingin si Somerset sa likod nito. Natagpuan niya ang salitang gluttony na nakasulat sa likod ng refrigerator. Kasama ang isang tala na naglalaman ng isang quote mula sa Milton's Paradise Lost. May teorya si Somerset na ibinabatay ng isang serial killer ang kanyang mga krimen sa 7 Deadly Sins na may 5 iba pa. Para bigyan ng pagkakataon sina Mills at Somerset na magkasundo sa isa't isa, inimbitahan ng asawa ni Mills na si Tracy Mills si Somerset para sa hapunan. Nang gabing iyon, habang sila ay naghahapunan, sila ay maayos na nagkakwentuhan. Sabay biglang nanginig ang gusaling tinitirhan nila. Ang paliwanag ni Tracy kay Somerset ay dahil malapit ang kanilang gusali sa riles ng train, kaya nanginginig ang building pag dumadaan ng train. Pagkatapos, habang tulog si Tracy, sinusuri nila Mills at Somerset ang ebidensya ng kaso mula sa dalawang eksena. Nakakita sila ng larawan ng asawa ni Good na may nakapinta na dugo sa paligid ng mga mata. Sa paniniwalang nangangahulugan ito na dapat siya ang nakakita ng mga pangyayari sa pagpatay ng hindi nakita ng iba. Ang mga detective ay nabalisan ng tiningnan ni Mrs. Good ang mga larawan sa isang ligtas na bahay at napansin niya ang isang abstract na ang painting ay nakabaliktad. Nagsipilyo ng pulbo sa dingding sa likod ng pagpipinta. Nakakita si Somerset ng mga fingerprint na nakabalangkas sa mga salitang, "Help me." Matapos patakbuhin ang mga fingerprint sa pamamagitan ng AFIS, ang mga print ay natunton makalipas ang isang araw. Sa isang pedophile na nagngangalang Victor, na nakataka sa paghatol para sa panggagahasa ng isang minor de edad dahil sa pagsisikap ng kanyang abogado. Sinalakay ng SWAT at ng mga detective ang kanyang apartment at nakitang si Victor ay nakagapos sa kanyang kama sa loob ng 1 taon hanggang sa araw na iyon. Kapansin-pansin siya ay buhay pa, ngunit dumaranas ng matinding pisikal at mental na pagkasira. Hiniling nila Miles at Somerset na tanungin si Victor sa ospital. Ngunit sinabi ng doktor na kinagat niya ang kanyang dila at ang utak niya ay wala na sa katinuan dahil sa pagsubok. Nang gabing iyon, tinawagan ni Tracy si Somerset at hiniling na makipagkita ito sa kanya. Kinaumagahan, nakita sila ni Somerset sa isang kainan kung saan sinabi niya dito kung gaano siya kalungkot. Sa paghihimok ni Somerset, inihayag ni Tracy ang katotohanan ng kanyang kahiling ng pakikipagkita. Siya ay buntis, natatakot na magpalaki ng isang bata kung saan sila nakatira, at natatakot sabihin kay David. Pinayuhan siya ni Somerset na sabihin niya lamang sa kanyang asawa kung handa na itong sabihin, at ihanda niya ang kanyang sarili sa mga isasagot ni David. Bilang isang halimbawa, iginiit niya nung sa dati niyang kapareha, nung nabuntis ito, kinumbinsin niya itong magpalaglag, kaya ngayon pinagsisisihan niya ito. Pagkaraan ng araw na iyon, gamit ang isang contact sa FBI, nakakuha si Somerset ng isang listahan ng library ng mga taong humihiram ng mga aklat na nag-uugnay sa 7 Deadly Sins. Ang listahan ay umaantong sa mga detective sa isang lalaking nagngangalang John Doe na ang apartment ay binisita nila sa lalong madaling panahon.
Nang pagdating nila doon, kinatok nila ang pinto, ngunit walang tao doon. Maya-maya dumating si Doe. Nang makita sila, naglabas ito ng baril at nagsimulang magpalitan sila ng putok ng baril. Matapos ang isang maikling paghahabol, hinampas ni Doe si David ng bakal ng gulong. Pinanatili siyang nakayuko habang tinututukan ng baril. Ngunit hinayaan siyang mabuhay at biglang tumakas. Gustong pilitin ni Mills na pumasok sa apartment ni Doe sa paniniwalang may probable cause sila dahil binaril sila ni Doe. Sinubukan ni Somerset na kausapin si David na sinasabing iligal ang pamamaraan na ginamit nila para mahanap ang apartment ni Doe. Sinipa pa rin ni David ang pinto. Nang pagpasok nila sa loob ng apartment, nakakita sila ng mga notebook na naglalaman ng mga iniisip ni Doe, mga tropeyo ng mga krimen at isang larawan ni David na nakikipaglaban kay Doe na noong mga panahong iyon ay nagpapanggap bilang isang press photographer. Tumawag si John Doe sa apartment at binati sila sa pagkahanap ng kanyang tirahan at humihingi ng paumanhin sa pagkahambas kay David at sinabi rin niya sa batang detective na hinahangaan siya nito. Ang kanilang mga aksyon, sabi niya, ay naging dahilan upang baguhin niya ang kanyang mga plano. Nakakita rin sila ng larawan ng isang batang babae, isang bayarang babae na pananiniwalaan nilang maaring susunod na biktima. Isang resibo ang nagdala sa kanila sa isang S&M leather shop kung saan nag-o-order si Doe para sa isang sexual device. Ang batang babae natagpo ang patay sa isang silid na may nakasulat sa pintuan. Natagpuan din sa silid ang isang nanginginig na lalaki na pinilit ni Doe at tinutukan ng baril para isuot at gamitin ang aparato. Isang malaking strap-on na dildo na may kalakip na talim upang halayin at patayin ang batang babae. Ang may-ari ng lugar ay hindi makapagbigay ng anumang palatandaan sa pisikal na aspeto o portfolio na ginagamit ni John Doe dahil ang mga bawat customer ay nagdadala ng mga espesyal na damit o kagamitan sa lugar. Kinaumagahan may natagpo ang patay na isang modelo na may nakasulat na pride sa pinangyarihan ng krimen. Ang kanyang ilong ay naputol kung saan binigyan siya ni Doe ng pagpili sa pagpapakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga tableta sa pampatulog o pagtawag para sa tulong at mabubuhay na may pilat. Pinili niya ang una at nilunok ang mga tabletas. Nang bumalik ang mga detective sa punong tanggapan ng pulisya, lumapit si John Doe sa kanila. Dumudugo ang kanyang mga kamay at ibinigay ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang sumuko sa pulis, hiniling niya na kailangan niyang abogado at kung maaari niyang dalhin sina Somerset at Mills sa dalawa pang katawan at aaminin niya ang lahat ng mga pagpatay. Nagbabala naman ng abogado ni Doe na kung hindi sumang-ayon sina Somerset at Mills, hindi matatagpuan ang dalawa pang biktima. Habang naglalakbay ang tatlo sa labas ng disyerto sakay ng kotse, sinusundan sila ng police helicopter para sa seguridad. Ipinaliwanag ni Doe ang kanyang katwiran sa likod ng mga pagpatay bilang isang paraan ng pagpapakita sa mga tao ng tunay kasamaan ng kalikasan ng mundo. Pati na rin ang kanyang pagnanais na parusahan ang masasama. Sa sandaling makarating sila sa lugar na malapit sa ilang power cable tower, may dumating na van at pinahinto ito ni Somerset. Sinasabi ng driver na may nagbayad sa kanya ng $500 para ihatid ang kahon sa lugar na iyon. Habang binubuksan ni Somerset ang kahon, napaatras siya sa takot na nakita niya sa loob. Habang tumatakbo siya pabalik kay Mills at desperadong sumisigaw na itapon niya ang kanyang baril, sinabi ni Doe kay Mills na hinahangaan niya ang buhay ni Mills hanggang sa puntong naiinggit siya sa kanyang asawa at sa pagmamahal na ibinabahagi nila. Sinabing binisita niya ang bahay ni Mills at sinubukan niyang maglaro ng asawa kay Tracy noong araw na iyon, ngunit hindi ito natuloy. At sa halip ay kumuha siya ng souvenir, her pretty head. Sinabi din niya kay Mills na buntis si Tracy. Sa kabila ng pagsusumamo ni Somerset, ay labis nang nawasak sa pagkamatay ng kanyang asawa at sa nalaman na buntis ito, kaya't binaril niya si Doe sa ulo. Nagtatapos ang kwento sa pagdala ng mga pulis kay David para harapin ang kanyang parusa sa pagpatay kay Doe. Kung nagustuhan niyo ang video, please like and share and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.